Char. This is Brian. You are watching again my vlog and for today's episode. Ayan, tara magkapi-kapi. Tapos nagsampay ako. Naglinis ako ng bahay. Kasi ilang araw maulan dito sa Croatia. Ayan, tingnan nyo naman. Tirik na araw ngayon. So, perfect day ito para sa mga sampay natin. And lumabas muna ako sa veranda kahit napakalamig. So magkakape-kape muna tayo, kapahangin, since ilang araw tayo hindi nasisikatan ng araw at hindi ako nakakalangkap ng fresh air. Ayan, naglabas ako ng upuan. Upo tayo habang magkakape at pag-usapan natin ng mga buhay-buhay dito sa Croatia. So kamusta na ba kayo guys? Tao. Kamusta kayo? Ayan, kamusta ang inyong paghihintay ng mga working permit, ang inyong mga visa? Ayan, so I hope na lumabas na agad sila. And sa mga bago pa lang nagpa-process, hintay-hintay lang tayo. At talagang kailangan natin ng matinding paghihintay bago lumabas ang ating mga papers. So ang purpose agad ng vlog na to ay wala, dahil homesick tayo. So, pampalibang ba para mawala ang ating homesickness. Ayan. Pero before anything else nga pala guys, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, papasko nyo na po sa akin. Help me to reach 4,000 subscribers. Ayan. Super thank you. Lakas ng hangin. Malamig. Pero sanayan tayo sa lamig eh. Okay lang yan. So, ayun, sabi ko nga kanina, homesick ako. Actually, kagabi pa. Ewan ko ba, siguro dahil wala akong ginagawa, isang buwan nakabakasyon, and suddenly bigla ako napareminisce sa mga memories ko sa Facebook. Ayan, so, yung mga previous job ko sa Pilipinas, yung buhay ko bago ako makapunta dito, syempre yung family ay ating namimiss. So dami nang tatanong, ano ba kasi yung trabaho ko before sa Pilipinas. Actually, ko nga siya ginawa ng vlog ever since talaga. Ngayon ko lang sasabihin mga na-upload ko before. So, dati akong passenger service sa isang airline dyan sa Pilipinas. So, sila yung mga nakikita nyo po sa ground operations. Sa departure, sa arrivals, ayan, yung mga nagbo-boarding, nagcha-check-in sa inyo. Ayan. So, ganun yung trabaho ko for 5 years. Sa isang airline dyan sa Pilipinas. Grabe. Alam mo yung half a decade ka nag-work doon. Tapos, ikineklay mo talaga na yun na yung trabaho para sa'yo. Hindi ka na makakakita ng ibang trabaho pa aside from that. And sabi ko talaga sa sarili ko, if aalis ako doon sa work na yun, mag-a-abroad ako. Kasi nga, wala na ako nakikitang mas higit pa sa ganung trabaho. Kasi for me, yun na yung pinaka the best job ko ever sa buong buhay ko. And paano ba ako napunta dito? Ba't ako nandito sa Croatia? Ay, alam niyo naman, during pandemic, di ba? Nagtanggal sila ng mga staff. So, I understand that I have to terminate some of their people para makasurvive. And I'm so happy na yung mga work ko before is andun pa rin sila hanggang ngayon. Wow, grabe. 3 years. 3 years ba? 3 years, diba? Since pandemic. Andun pa rin sila. So, mga bata-bata ko yung iba doon. Iba mga senior ko, andun pa rin. Ayan. I hope na okay lang kayo dyan, guys. And I hope na pag umuwi ako for vacation, kayo makasalubong ko. Diba? Kayo mag-arrive, mag-agent sa ating aircraft. Charot. So, anong trabaho ko after customer service sa airport as
Sa kalagitnaan ng pandemic, guys, nakapag-Qatar tayo. So, may unfinished business kasi ako sa Middle East. Year 2015, 2015, yes. Nag-Dubai ako. Unfortunately, 1 month lang ako sa Dubai. So, umuwi ako ng Pilipinas. Pero imagine, guys, kung hindi ako umuwi ng Pilipinas noong time na yun, hindi ako makakapag-work sa airport na gustong-gusto ko. So, siguro will talaga ni Lord na umuwi ako ng Pilipinas, na ma-homesick muna ako para ma-pursue ko yung dream job ko sa Pilipinas. And then, ayun, sabi ko, di ba, kapag aalis ako ng airport, mag-a-abroad ako. So, I took the opportunity, kalagitnaan ng pandemic yun, guys, naka-lockdown talaga tayo sa Pilipinas. Pero may mga flight pa rin, di ba? So, nakapag-flight ako pa Doha, pa Qatar. Ayun, ang trabaho ko doon, nag-service crew ako. Ayun, di ba? Back to zero ulit, no experience. Yan yung mga sinasabi ko sa mga aspiring applicants na gusto makapag-apply dito pero wala silang experience. Croatia to, guys, ha? What mo pa yung Middle East na in demand ang mga Pinoy sa Middle East. If wala kayong experience or if tingin nyo kulang yung experience nyo doon sa position na apply, ano yun, pahigop lang ako. Go! Mag-apply kayo kasi wala rin mawawala, di ba? Ganun yung ginawa ko. Wala rin mawawala sa akin. O di mag-a-apply nyo rin ako, hiring, kasi once in a lifetime opportunity lang ba. And hindi ko talaga in-expect na, hindi ko in-expect kung ano man. Hindi ako nag-expect ng ano man, kung ano man magiging buhay ko sa Qatar. So, nakapag-Qatar tayo after 1 year. And grabe rin yung naging buhay ko sa Qatar. Bibihira ako nakapag-day off. Double shift, broken lagi schedule ko. Ayan, grabe. Talaga sabi ko, hindi ko na kaya. So, uwi na akong Pilipinas. Supposed to be, uwi talaga ako ng Pilipinas noon. Pero, may mga plano talaga si Lord sa'yo. So, may opportunity na dumating sa akin dito sa Malaysia. And yun nga, sabi ko, diba, lagi ko sinasabi, pangarap ko talaga makapag-Europe. So, iginarap ko, hindi ako nagdalawang isip din. Wala akong kakilala, hindi ko alam yung bansa. Ayun. And ito rin, yung position ko na in-apply ko dito, wala agad akong experience, guys. Talagang malakasan talaga ng loob kung mag-a-apply ka. Hindi naman ako nag-waiter sa mga fine dining. Wala akong experience talaga. So, ayun, hopefully maano kayo, wag kayong panghinaan ng loob kapag tingin nyo, gusto nyo mag-apply sa isang trabaho, pero siyasabi nyo sa sarili nyo na wala kayong experience, kaya di na kayo mag-a-apply. Wag ganun. Apply lang ng apply, pasa lang ng pasa. And then, kapag dumating yung time na interview ninyo, doon yung galingan. Diba? Sa mga nagkatanong, kailangan ba ito magaling ka mag-English dito? Actually, to be honest, hindi, guys. Kasi hindi rin naman totally first language ng Croatian English. So, meron silang native Croatian language talaga. At secondary na yung English. Hindi lahat ng lokal dito ay fluent din. So, kayo mag-alala, huwag nyo i-pressure yung sarili ninyo. Kung tingin sa sarili nyo, di kayo ganun ka-fluent. Ako rin naman, di ako ganun ka-fluent. Nakakaraos din. Pero syempre, di ba, bilang dayo dito, foreigner dito, kailangan mag-aral tayo sa ng atin. Magsikap tayo matuto ng lingwahe kahit paunti-unti para di tayo pag-iwanan ba, ganun. So, ayun. Wala, homesick lang ako. Kinsa ko kahapon yung mga memories ko sa Facebook. Anong ginagawa ko pag homesick ako? Ayun, naglalaba ako. Naglilinis. Tapos to, papaaraw-araw ng konti, upo-upo lang. Muni-muni, me time, maibsan, homesickness. Lagi ko rin sinasabi sa inyo mga kabayan na kung kayo po ay stable na dyan sa bansa na saan kayo ngayon, kumikita kayo ng 50,000 pesos, tuloy-tuloy yung trabaho ninyo, sa Middle East kayo, Dubai, Qatar, ayan. Kung balak nyo mag-apply dito, mag-research kayo ng talagang bonggang-bonggang research, pag-isipan nyo na maigi kung balak nyo mag-cross dito,
Kasi alam ko na ang dami nyo na napapanood na mga kadalasang trabaho dito ay seasonal. So, 6 months, 7 months at tinatagal. Although, hindi naman lahat. May mga yearly jobs pa rin. Pero yun nga, kung babalakin nyo mag-apply dito, hanapin nyo yung yearly job. Para, alam niyo yun, tuloy-tuloy yung trabaho ninyo, hindi kayo manghinayang. At the same time, walang pagsisisiba. Kahit pa hindi natapatan yung sahod nyo dito, kung ano yung sinasahod nyo, at least tuloy-tuloy yung trabaho nyo. Kasi mahirap talaga dito kapag seasonal. Ako kagaya ko, seasonal yung previous job ko. So wala akong trabaho ngayon. Kasi naghihintay ako ng working permit for yearly job. Ayun. And I hope talaga na makaano mo yun. Magkaroon ako ng chance na matulungan ko rin yung kapwa ko. Yung naghahanap ng trabaho dito. Hanggang ngayon, ang kaya ko lang kasi magtingin lang ako sa mga legit agencies ko ng hiring. Ma-share ko sa inyo. Para doon sa mga walang trabaho, naghahanap ng trabaho, pwede kayo ma-applyan. So, mema lang tong vlog na to, guys. Ibigay nyo sa akin. Kasi homesick tayo ngayon. Although, pag na-homesick ako, guys, hindi na ako umiiyak. Siyempre, iiyak yung parang maluha-luha. Pero yung tipong hahagulgul ako sa iyak, hindi na. Hindi ako tatawag sa amin na gusto ko na umuwi. Hindi na ako umabot sa ganon. First and last ko na nasa Dubai ako. Ay, dahil umiyak ako sa daddy. Sa harapan ng tatay ko. Gusto ko na umuwi. Ayun, pag na-homesick ako, ganto-ganto lang, chill-chill lang. Paaraw, para magkaroon tayo ng vitamin D. Vitamin D ba? Ayun. Hindi tayo nasa heater. Ayan, what do you think of Asia, guys? I hope to meet you all. And talagang hindi ako makakapaghintay na makapag-Zagreb ba. Ang dami-dami nating mga kababayan na sa Zagreb. So, nahihiya ako. So, sabi ang suplado ko daw. Hindi naman, ha. Ako po talaga ay hindi ako. Kasi nadala na ako. Yung mga bago-bago ako dito. Hindi naman ako yung, hindi ba naman ako para batiin kayo, di ba? Yung feeling close ako. Ano, yun yung ano ko. Kaya, may nagsasabi na hindi ako namamansin ba. Suplado ko daw. Hindi po. Mahihain lang talaga ako. And dadala na ako kasi na every time nababati ako, pinedad na ako. So, na-hurt ako pag ganun. Kasi dito sa Dubrovnik, kakunti lang yung mga Pinoy. So, kapag nakakakita kami ng mga Pinoy, ako nung dati ha, binabati ko. Chika-chika. Kasi, kami lang di ba magkakasama dito. Pero yun nga, may mga, siguro di lang din bet. Baka yun, same ng mindset ko na nahihiya rin sila. Ganun. So, ayun. After nun, hindi ko na sinubukan ulit. Hindi na mas nag-ano ako na ako yung una nyo batiin. Nahihiya talaga ako. Nahihiyaan ako mag-approach. Kasi baka mamaya isnabin nyo ako, diba? Alam ko yung feeling na isnab, guys. Kaya, pag nakakita ko nakabahan sa malayo, parang tumutungo na lang ako. Para kung wala din nila ako makita. Assuming. Alam ko yung feeling. May mga nagpo-post sa Facebook niyan. Diba daw ugali ng mga Pinoy? Well, ganun talaga mga tao. Daan na natin. Mind your own business na lang, no? Ay, so, patapos na ako. Yung kape ko, ang bilis lumamig. Diyos ko. Ang lamig kasi. Ay, yung harapan ko, guys. Diba? Hindi na siya puro pader, great tours nakikita nyo. Bahay-bahay na, highway na. So I hope na magkita-kita po tayo sa Zagreb, mga kabayan. Walang snow dito, maaraw kasi. Napasok na ako sa loob ng bahay. At tumikilik na yung araw talaga. Nakakapasok na siya. I hope to meet you all in Zagreb and sa mga kababayan natin sa Saudi, sa Doha. Ayan, so congratulations. I hope na makita-kita po tayo dito sa Dubrovnik. Ayan, I'm so excited. And mga pasalubong ba? Tingnan ko pasalubong. And also guys, nga pala ito, hindi po ito sponsored. Meron po tayong worldwide connections sa Bahrain. Ayan.
palaki ng palaki ang branch ni Worldwide. So, apply na kayo sa mga nasa Bahrain. Ayan. Check nyo na yung Facebook page ni Worldwide Connections Bahrain. So, open nyo sila siguro ng mga other job vacancies bound here. So, yeah. Thank you, Worldwide. Again, guys, thank you so much for watching. I hope na salamat sa pagsama sa aking homesickness. Sa aking pag-sasanti ngayong umaga. Agang-aga nagsasanti tayo. Salamat sa pagsama sa aking panibagong vlog. And if you have more some questions or suggestions, comment nyo lang. And I'm really looking forward to meet you all here in Croatia. Good luck sa mga future career ninyo. And laban lang sa buhay. Huwag kayong panghinaan. And tsaga-tsaga lang. Mapupuntahan nyo rin yung dapat yung puntahan. So that's all for today. And I will see you guys on my next vlog. Ciao!